meron pong mga bagong at early na warning signs ng depression. Okay? Pwede ito makita sa bata, teenager, sa babae, kahit sa mga matatanda. Dati kasi ang alam nating depression talagang malungkot, nagkukulong, diba halata naman depressed siya. Pero meron mga early warning signs, 12 ito. Okay? So, bago ko sabihin yung 12 early warning signs, saan nakukuha ang depression? Madalas namamana to. Baka magulang mo, laging nadidepress, may anxiety, pwedeng kulang ang pagkain, pwedeng may health issue, may sakit, o baka sobra kang stress. Okay? Minsan, nag-uumpisa sa nervyos. Okay? Isa rin to. Umpisa nervyos, yung pala papunta na sa depression. Okay? Pati mga teenagers na didepress. So, ito yung 12 early warning signs ng depression. Number 1, sense of apathy. Parang walang gana. O, parang walang gana sa buhay. Hindi na ganun ka-excited sa trabaho, sa buhay. Parang ganun pa lang. Parang heavy ang feeling. Papunta na pala sa depression. Hindi to 100% papunta, pero at least may warning na yun. Number 2, physical pain. Masakit ang buto, masakit ang likod, masakit ang ulo, hindi ma-explain. Yung pala, yun na ang sintomas. Yun na pala sintomas. Papunta na sa depression. Number 3, iba na yung appetite mo. Dati makakita ng pagkain, gustong-gusto. Ngayon, either gustong-gusto kumain o medyo walang gana kumain. Babago na yung hilig mo sa buhay, hilig mo sa pagkain. Number 4, mas mahirap makatulog. Parang sa gabi, parang wala lang, isip lang ng isip. Number 5, nahirap mag-concentrate. Diba, minsan yung sa trabaho mo, hindi mo magawa, yung inaaral mo, hindi ka makafocus, parang brain fog eh. So, pag nahihirapan ka mag-concentrate or feeling mo bumabagal yung utak mo, parang ang bagal ng relos, ang bagal ng galaw, pwedeng early signs yun. Number 6, tinatamad, lethargy, groggy, fatigue, lethargy, walang gana, low mood. Sa isang linggo, di ba minsan happy ka 4 na araw, malungkot ka 3 araw. Eh kung 5 araw, 6 na araw sa isang linggo, malungkot ka, ibig sabihin, medyo ano na yun, papunta na sa malungkot, papunta na sa depression. Number 7, irritable, or laging frustrated. Minsan nag-uumpisa lang frustrated eh. Frustrated siya, inis siya, may nangyari, nainis, na-frustrate, nagalit. Pagkatapos magalit, papunta yun sa depression. Number 8, mabilis makalimot ng mga detalye. Yung nangyari, parang ano siya, hindi siya ganun ka, parang hindi ka ganun na present. Nakalimutan yung susi, nakalimutan yung gamit. So, bakit hindi ka laging present? Minsan yun ang early sign. Number 8, lagi na lang naiisip ang negative events. Siyempre sa atin may positibo, may negatibo nangyari. Pero kung paulit-ulit yung nangyari na negatibo, replay ng replay, parang video sa utak, ibig sabihin, yun ang gusto mo. Yun ang gusto ng utak, puro negative. So, baka papunta sa depression. Number 10, pwede may sugat-sugat, may rash, may kamot-kamot dito. Stress yun eh. Number 11, mas anxious. Una-una, kabado muna, panic, tapos papunta sa depression. At number 12, laging guilty. Oo, kahit wala namang kasalanan, guilty sa relationship, guilty sa anak, sa asawa. Okay? Pati mga teenagers, meron din yan. Symptoms of depression. Sa teenagers, merong mild depression, merong major depression. Pag matatanda, meron din nalulungkot. Okay? Hindi rin siya normal. Pero, pag matatanda, palagyan natin 40, 50, 60 na kayo, nadidepress kayo. Ang tip ko lang, isipin nyo, mawawala din yan. Umabot na kayo ng 50 years old. Hindi na kayo dapat ma-depress, di ba? Umabot ka na, kung 20 years old ka, pwede ka ma-depress. Pero kung 50, 60, tiisin na natin yan. O, ganyan talagang buhay. Tumatanda, marami ng masakit. Hindi na depression yan, part of life na yan. Kasi lumampas na naman kayo sa edad eh. Okay? Ano treatment? Meditation, relaxation, exercise, massage. Exercise, napakaganda, papapawis, healthy na pagkain, travel, positive thoughts, mag-art, mag-drawing, mag-music,
matulog maigi, maligo, at syempre, papacheck tayo sa psychiatrist at psychologist, baka kailangan bigyan ng gamot. Sana po nakatulong tong video. God bless.